bakit hindi ka magmadre? Kasi pag nagmadre ka, buong buhay mo talaga, ibibigay mo sa kanya. As in, buong pagkatao mo, parang gano'n. Sabi ko, ayoko! I think it was not just me. There is siguro the Holy Spirit is working in me, leading me talaga kung ano talaga yung bukasyon ko. Kasi nga sa umpisa parang wala. Sabi ni Mami, ba't mo iniwan yung anak mo doon? Iniwanan yung ano. Sabi ni Daddy, sabi niya gusto niya magmadre. Ha? Bakit mo iniwan ang anak mo doon? Galit na galit daw si Mami, no? Tapos ang ginawa, pinadalan talaga ako ng damit. Sinabi ko talaga kay Lord na, Lord, kapag nakalabas ako ng buhay dito, magmamadre na talaga ako. Ganon, may bargain. Parang may ganung level talaga na pag nakalabas ako ng buhay dito, magmamadre na ako. Tapos, nakalabas ako ng buhay. Patay. Hello everyone and welcome back to the Padscast. Alam niyo sa kasaysayan po ng Padscast, sa aming 6 na taon, hindi namin akalain na ang isa sa mga pinaka-successful naming episodes ay ang mga episode na hindi lang mga pari ang kasali, kundi mga madre. Kaya naman, due to insistent popular demand, for the 3rd time in the show's history, we would like to welcome back to the Padscast ang aming mga kapatid, the Daughters of St. Paul! Thank you. Yes, parang ang timid niyo bigla bigla kayo naging mahinhin. O kaya mag-alala yung mga kapatid niyo, sinira na nila yung image na yun. Ganun ba? Kaya wag yun ang masyadong, Ganun ba? wag yun ang i-repair. Nasira na siya, panindigan na lang natin. Panindigan na lang. Total natuwa naman yung mga tao. Nung gano'n na nakita nila madre. Ay, ganun pala yung mga madre. Mas maano kami, mas mahinhin kami. Maiba naman. Parang hindi. Patunayan. Hindi patunayan. Sige, sisters, magpakilala muna kayo. Kasi, mas kilala nyo ang isa't isa. Kaya magpakilala muna po kayo. Oo nga naman. Ako na mabauna. Go, sister. Ako si Sister Mayan Molina. Hello. Minsan nakikita-kita nyo rin ako sa Mabuting Balita. Pasulput-sulput lang po. Pero ang akin talagang, ang assignment ko talaga ay dun sa nakatagong lugar sa editorial office namin. Teka, sister. Ano yung Mabuting Balita? Kasi binanggit mo. Ano siya? Oo, yun na namin. Regular namin yun. Daily nga namin yun na post sa social media platforms, sa YouTube, sa Facebook. And it's basically daily gospel reflections. Yes. At iba-iba naman ang nandoon Hindi lang mga madre, hindi lang din pare. Minsan may lay din. Oo nga, nadadamay kami dyan eh. Paulpot-ulpot. Yung ano na lang, yung mga bigla na lang kami pinapadala ng assignment. Ganun. Oo, wala nang abiso. Uso yan. Uso. Kagaya ngayon. Ngayon din. Oo, ngayon. Kaya, ito ang bawi ko. Bawe. Sige na lang. So pero si sister talaga ay editor. Ibig sabihin, nagbabasa ka ng manuscripts, ganyan. Ganun na Mga nga articles yun. sa magazine. Kaya kailangan talaga nandun ka sa sulok at may focus, ganun. Katago, ganun. Ngayon, napaunlakan mo kami, sister, na lumabas sa iyong lungga. Oo. Anong taon na nung lumabas ka? So, Ilang years Yung na huli rin na ako. Kailan ka pumasok? Yung huling taon. Hindi na break naman Sinong yun. Sino Na-break presidente? din. Sino daw presidente? Nung pumasok. Hindi na break din naman yung ko sa editorial kasi after ng perpetual doon agad ako. Ay nako, 18 years. Pero na-break din naman yun. Napunta ako sa branch house namin sa Tacloban. Ayun talaga, frontliner ako doon. Nasa bookstore ako Talaga. Nag-missionary pa yan. Nag-missionary. Oo, sige sister, wait lang. Pakilala pa lang. Intro pa lang. Oo nga. Oo, wait lang. Sige, ha. yung akin namang makasamahan. Go, sister. Ako po si Sister Ang Rejoy. hinhin, yes. Yung totoo. Mahirap i-maintain. Sige, Buong sister, pangalan support. ba? Mahirap Buong pong pangalan. Ako po si Sister Rejoy San Luis.
Rejoy as in parang shampoo. Rejoy. Singular, Father. Singular. Rejoice. Isa lang siya Plural. kaya Ano Rejoy. ba? Singular po ako. Kaya Rejoy lang. Yun. Ganun din po na paulput-ulput din sa aming mga program sa social media. Pero na-assign ako sa magkasama po kami ni Father Albert kaya ganito po kaming dalawa. O, sa marketing. Sa marketing, For a oo. long time. So ako yung marketing ng St. Paul, si sister Oo. sa daughter, sa Daughter, Paul sa Lines. Paul Lines. Tapos meron kaming grupo Oo. na nagsasalinan lang tayo ng trabaho, no? Kasi presidente ako, tapos ikaw naman, tapos babalik sa akin. Oo, ganun. ganyan. The best president during pandemic. kahit may sakit na agenda. Hindi ko agenda? makakalimutan Ganun. yan. Oo, sister. Sige. Oh, And ganun. we have Yes, ako po si Sister Rain Santos. I'm a junior sister. So ano pa lang ako ngayon, 1 year and 5 months as a sister. talaga ba? Ang bago mo naman. Opo, hindi lang po Ba't nandito halata. ka na, sister? Papalit na. Mga formator po dyan. Exchange. Hindi, ang galing naman. Opo. Bago pa lang, no? Bago Yes. siyang salita. Oh, So masaya ngayon, to. assigned po ako ngayon sa aming diffusion department. Meaning, ano yung Meaning, diffusion? Ano kasi, Father? So diffusion, that's the term that we use as Paulines to distribute our books. Kasi di ba yung light, we diffuse the light. So through the books, we diffuse it. So kami yung nagdi-distribute ng books. Oh, so hindi siya yun ang secular term dyan is distribution. Yes. Pero sa atin, hindi lang tayo nagdi-distribute, tayo ay nagdi-diffuse. Yes, we diffuse Ng the bomba. light. Yes. Nagdi-diffuse ng bomba. Ay, iba pala. Bomba. Ilaw. Ilaw. Salita ng Ilaw. Diyos. Yeah, ang gospel. Diffusing the light. Liwanag. Alam mo, sister, sa'yo ko lang narinig yan. Narinig ko lang din. Ang galing-galing ng mga kapatid ko talaga, ang Paulina. Diba? No? May bagong libro siya eh. Diffusing the light. Hindi lang tayo basta kasi hindi 'di ba as Pauline's father 'di ba may mga bookstores tayo. Tawag nga natin media centers, not really bookstore Yeah, kasi media center. Oo, so laging pinagkakamalan tayo ay nagbebenta lang sila ng libro but we want to shift how the people perceive our mission, 'di ba? Na hindi lang tayo nagbebenta, yung mga ganun. I love that. Yes. Napakaganda. Opo. Tsaka si sister halatang full of zest, no? Junior. Bata pa, bago pa sa mission. Oo, napansin mo kami. Ganun minsan kami ghost. Matagal tayo naghanda eh. Oo. Para dito. Matagal namin po to namin kinabahan. pinaghandaan to. So actually, sisters, ano naman to? Well, unang-una, kaya ako kayo naalalang i-invite ulit. Kasi iwan na congratulate you dito sa ating podcast sa pagsisimula nyo ng inyong sariling podcast. Yes. O, di ba? Idiretso na natin doon. I-plug natin Yes. agad. Ano yung Doon si podcast Sister na yan? Rain. So iniimbitahan po namin kayo tapos sabay siya. Joke naman. Tinuhog mo lang agad. Eh, alam mo yung mga podcast listeners talaga, sa simula muna yung makikinig, tapos puputulin nila, Yes. tapos minsan hindi na nababalikan. Kaya ngayon pa lang, i-share mo na yung inyong Yeah, bagong i-share podcast. namin. Kasi habang actually, hindi pa putol. na-inspire kami kay Father Albert, di ba? So, Sa kape. Kape. Sa kape kaya ba? nag-coffee shop na po kami. Nagkabaya Sarap yung lang kape. po. Oo. So, yun po yung bago po naming program, yung podcast po namin is called Pages and Beats. Yan. So, Beats. nandun po siya naka-upload sa aming Facebook page, Paulines Multimedia PH. So, we release new episodes every Sunday at 6 o'clock in the morning. Wow, ang Yan. aga 6 o'clock. Ganun talaga, Father, para talagang, magising Every muna Sunday tayo. pala to. Every Sunday po, abangan niyo po sa Paulines Multimedia PH in Facebook and YouTube. Kailan kayo nag-start, sister? Kailan yung unang yung launch? Kailan ba? Parang last month Last na yata, month. sister. Bago Oo. lang yun. Bago lang, Yan. Father. Tapos napanindigan nyo naman yung 6 every Sunday. Kinakaya naman. Kinakaya, Father. Okay lang Kaya nga yan. I ganito just na tayo. wanna assure you that along the way, Ayun na nga, Father. ganyan din kami dati, every Friday evening. Wow. Talaga. Tapos, nasaan na ngayon? For mga 3 years yun. Oh, talaga. Ngayon, every free time ni Father. buti na free ka today. Napaka-encouraging naman yan. Oo, alam mo, ito talaga ay At ano least, lang. no, may free time. Yes. No? So, Oo. thank you. Natuwa naman ako na Yes. nag-podcast kayo. Opo. Oo, iilan na nga lang tayong Catholic podcasters na patuloy. So masaya kami pag may bago. Kasi there was a time ang dami naglabas Opo. ng podcast. Tapos syempre, Talaga? oo, marami din namang natapos na talaga. Hindi naman dahil hindi na nila napanindigan, talagang tapos na.
No, tinapos na nila yung podcast era nila. Talaga. Lumipat na sila sa ibang ibang Ano man ginagawa nila? platform. Hindi ko alam. Hindi na natin Selling. alam. Hindi na natin business yun. Malapit na yun. Akala ko sasabihin mo sa akin, wala na tayong pakialam. Actually, kaya po kami ng mga gamit sa likod kasi binibenta po yun. So, item number 1, pakilabas po. Ano po chips? Ay, hindi ba akala ko chips? Hindi yan, chips. Iba yan. Okay. Yan, hindi so. Wala talaga pupuntahan tong episode to, guys. Oo. Yun na ang kasigayahan natin, the joy of the sister. Sister Mayan, kamusta ka naman dyan? Hindi, happy akong nakikinig. Wala kayo. Oo, guest ka sister, hindi ka listener. Oo. Hindi, actually, sabay na ginagawa. Kasi sanay nga ako, di ba? Nakatago lang ako. Doon ako sa... Oy, si Sister may Mayan, ganun author talaga. yan ha, Father Albert. Ay, talaga. Oo, author yan siya. Ilan ang libro na nalabas mo, sister? Hindi 6. yung... Totoo, di ba? Hindi kasi hindi nung naglabas kami ng Christian Living series. Actually yan religious education. Yung mga textbook po nyo. yun. Oo, sila yan. Uy, mahirap maging textbook. Dala ng matinding Kaya pangangailangan. Nagkagano. Kaya Ang galing. So, for textbook talaga yung Textbook ginawa mo. talaga yun, Wow. para sa religious education. Hindi team naman kami, hindi lang ako. Anong level, sister? Elementary level. So, grade 1 to Grade, 6. oo. So, Pero Prep meron to. palang, prep pala, preparatory level. To grade 6. And then grades 1 to 6. ang galing. Sister Rejoy, ibig sabihin ikaw din dapat maglabas ka rin ng libro. Sa'yo naman, 24 agad, encyclopedia A to Z. Oo. Sabi, iba-iba yung Huwag kang pakabog, gift. sister. Iba-iba yung gift. Huwag lang natin pakialaman yung gift ng iba. Marketing kasi tayo. Oo. Diba? I mean, ako hindi na pala ako marketing. Pero Oo. Ay, dapat sa ikaw marketing. muna magsulat. Ay, sabi, magaling po Oo nga, kasi si nagsusulat Father ako ng Albert. libro ngayon, ipagdasal nyo naman. Oo. Sa susunod ikaw na maglo-launching ka na. Kaya nga, hindi ko Mangunguna ako sa paano mo. Oo naman, sister. May thumbprint, may blood sample Mangunguna pa. ako magsabi, Lahat. Father, ba't ganito to? Grabe kayo sa akin. Okay. So, teka lang, baka kung saan tayo Ano? makarating, no? Gusto ko lang muna, syempre, tuwing may bago kaming guest sa show na religious or priest, we always ask about their vocation story. Kasi yan naman ang number 1 question ng mga tao. Diba? Pag nakita kayo, sister, paano nyo nalaman gusto nyo magmadre? Paano nyo nalaman na gusto nyo maging pare? Yung mga, ngayon, we're very blessed. Itong podcast, one-man show usually to. Ako lang nagpo-produce. Pero today, meron tayong cameraman na dalawang seminarians na Busy magiging sila, pare. Busy sila maglaro ng ML habang nila camera. Ganyan talagang talent ng mga Gen Z, sister. Oh. Multitasking nga. Habang nagaganyan. Nanginginig-ginig pa yan. Just to show to everyone na itong production na talaga is made by religious, no? Hindi lang sa Oo. harap, hindi Mga pati sa brothers likod. namin. Behind the Yes, scenes. behind the scenes. Mga ano din. Yung editing ito, ako rin. Yeah. So religious talaga siya, true and true. Oo. But, how did we end up here? Bakit natin ito ginagawa? Ba't yung pinili itong congregation na ganito ang ginagawa sa buhay? Pwede naman kayong maging healthcare or education or ewan ko kung ano pang mga napag-isipan yung maging madre nung hindi pa kayo nag-Daughters of St. Paul. Simula tayo sa pinakatahimik. Oo, sister. Palabasin uli natin siya. Oo, para makalabas ka na ulit. Oo. Ganon. Talagang hindi ko gusto magmadre noon. Akala ko hindi para sa akin eh. Ah. Kahit nga yung mga kapitbahay namin, sinasabi nila, yung kapatid ko, ang parang sa tingin nila magmamadre. Hindi pala. At ang una ding nakadiscover sa Daughters of St. Paul ng bookstore nandun sa Davao, kasi doon kami sa Davao eh. Taga Davao ka, sister? Yes. So, ang kapatid ko din, si Loy. Yung kapatid kong babae, youngest namin. At siya ang nagsabi sa akin, meron diyang magandang bookstore, oh. Yung kung may gusto kang bilhin na, kasi noon, di ba, uso pa yung mga bookmarks o yung mga maliliit na mga ganyan na may mga verses kung gusto daw. Kung meron daw akong gustong bigyan as gifts, doon ka makapili ng mga ganda na mga ganon. Kaya ako napunta doon at na-meet ko yung first na daughter of St. Paul na si Sister Teresita Agpasa. Na Wow. ngayon ay nasa Macau. Nasa Macau siya. Hong Kong. Hong Kong ba siya ngayon? O from Hong Kong nandun Kaya siya. ko lang nalaman, sister, meron kayong Macau. Noon, di ba? Meron tayo. Nagpupunta lang sila. Yun. Nagbakasyon lang. Wow. Basta, nung hindi pa siya Nangangapit bahay. Napunta mission abroad, yun. Nakita ko siya doon. First, hindi na nga niya maalala nung nagkita kami. Alam mo ba, sister, na ikaw ang una kong nakita. Pero kahit nung nakita ko na siya,
hindi pa rin na pumasok sa isip ko na pwede naman pala akong mag-mother. But there were series of events. Kumbaga, si Lord na nagtalaga ng mga events na yon para finally na-discern ko na why not? Pwede naman ako. Ganon. So tekla sister, ibig sabihin wala kang desire mag-madre nung... Oo. So saan paano siya tumawid? Pero ano Gusto mo? talaga, na nagsimula talaga yung parang napahiwalay ako sa family ko kasi nag-aral ako ng yung 4 years ko in college, nasa General Santos City ako. Ako lang mag-isa. Wala nga akong hindi ko alam kung may kamag-anak ko doon. Sa Mindanao State University, meron kasi doong parang branch campus ng Mindanao State University at doon ako tumuloy sa dormitory, ganon. So, syempre pag ikaw na lang nandoon, talagang doon talaga, parang doon ako kumapit sa Diyos. Kasi may mga times talaga na gusto ko sana nandyan yung family ko, kakapitan ko pag parang nagigipit ka, even financially, ganun. Naku, malapit na yung katapusan ng buwan, wala pa yung namin. Meron man kasi naman akong allowance. Kasi parang may allowance from the... Kasi State scholar University. kayo, sister. Yun, ganon. State University ka. Bright So, pala to si sister talaga. Naman. Super bright. Pero ang ko kasi doon, at least nakatulong ako. Kaya ang motivation ko din actually na, kukunin ko itong opportunity na ito, at least makatulong naman ako sa parents ko. Mabawas-bawasan naman yung nila. Yung gastusin nila. Oo, ganon. So, pero it comes with a cost talaga kasi mahirap din nga mga 16 years old ako noon, di ba? Ang bata First pa year nun, of college. sister. Ikaw lang nandoon. So, parang doon nagsimula na kumapit ako sa Diyos. Ganun. Tapos, dahil meron din kaming yung student Catholic organization doon na very active siya, Catholic Youth Ministry. Sa Mindanao State. Sa Mindanao State University. Siyempre, kailangan mo rin, you want to belong, di ba? Siyempre, pasok ako agad doon. So, at least meron na akong support group. Pero yung grupo na yun din ang tumulong sa akin na ma-discover ko yung vocation ko. Kasi one time, meron kasi kami, parang halos everyday meron kaming meron kaming parang together, may encounter, gano'n. So May one schedule time, kayo as a Catholic group? Oo, parang Monday, parang meron kaming Bible sharing. Tuesday, parang may ganito. Wednesday, ang alam ko talaga, every Wednesday, meron kaming misa, ha? Kahit na yan, ha? A state university yan, ha? Pero dahil Catholics, then until now, I think, we're the majority talaga sa population ng university. So, Okay. maraming, sa gymnasium kami nagmimisa, imagine, ha? Kasi marami kami. At yun na nga, at yung isang gabi na yun na invite sila yung mga officers nung Catholic Youth Ministry na yun, sinalihan ko. Nag-invite sila ng anak ng isang professor doon sa university na nagmadre. Pumasok sa passionist, sa passionist sister siya. Tapos nagkwento siya ng vocation story niya. Tapos sabi niya na at first mahirap din para sa parents niya to let go of her, ganun. So sa madaling salita, parang doon ko parang pumasok sa isip ko, parang meron kayong pinaparating sa akin, Lord, na Tinamaan ka bigla. parang ganun sabi ko. Pero ang reaction ko talaga, wag Lord, hindi. Parang hindi talaga. Parang ganon. Kasi hindi ka pumasok naman tapos biglang ganito. Pero yun, doon nagsimula na yun talaga yung time na yun, yung period na yun na napahiwalay ako sa family ko. Doon nagsimula yung pag-discern ko slowly na pwede naman pala na magsilbi ako sa iyo. Ganon. Paano yung mga manliligaw mo nun, sister?
Ganon. Ginawa mo sila ng liham. I'm sorry. Maliligaw Ganun. Violet. agad. Just to inform. Maliligaw agad. Before that, di mo naman iniisip magmadre. So, ina-assume ko lang na you were, open to relationships because hindi ka naman magbabalak magmadre. Pero kaya nga nagsakripisyo nga ako na humiwalay sa ano ko. In fairness naman ha. Talagang ano naman ako. Seryoso ko sa ano ko So walang studies ko. walang distraction. extracurricular. Wala. Aral lang. Aral. Sinasabihan ko talaga, nandito ako. Hindi yan sa pagliligawan-ligawan na yan. Ako ay mag-aaral. Wow. Dahil yan. Ganyan ako kaano. Parang konting kembot na lang pala, sister. Madre ka na talaga, no? Parang konting push na. Sabi ni Lord, dito na lang, mabilis na to. Hindi kasi, diba, hindi kasi convenient yun, di ba? Pag hindi mo nga naman gusto, hindi. Diba, napaka-convenient naman yun na Ang galing. Si sister, after nun, pumasok ka na agad? Or may discernment period ba yun? Hindi pa agad. Kasi nung na-meet ko yung si sister, yung sabi ko sa inyo, mga ano ko, mga mag-end na yung third year in college. Di syempre may isang taon pa bago ako bago ako mag-graduate. Pero bumalik ako dun sa bookstore, wala na si sister, ibang sister naman nandun. So, pero parang parang pinapabalik na ako ng pinapabalik nga doon sa bookstore na yun. So, hanggang sa nalaman ko na meron pala silang TV Mass. Yung TV Mass yun, ay, mag-volunteer nga ako dyan, sister. Pwede ba? Di nag-volunteer naman ako sa TV Mass. Yung nga, behind the scenes ka lang, yung taga-bit-bit lang ng mga sandwiches para sa... Bakit may sandwich? Syempre, May merienda. may Sa TV merienda. Mass? Merienda. Parang sa atin, di ba, may merienda din. Okay, taga-bit-bit. Basta para kang PA. During the Ganun mass? lang. Hindi naman during the mass. Hindi, di ba? Live yun live yung mass. Di ba pagkatapos, syempre, di may merienda. So, yun lang. Minsan, taga-bit-bit lang ako ng mga sandwiches or gano'n. Or minsan, tumutulong din ako pag-arrange ng altar, gano'n. Pero dun nga nagsimula na napalapit ako sa mga Daughters of St. Paul. Ayun na. Pero kahit na sinasabihan ako may she rest in peace. Si Sister Sol, siya talaga, kasi siya yung ano doon siya yung superior that time. O kahit na sinasabihan niya ako, mag-ano ka kaya, mag-search in ka. Sabi ko, ay sister, sasama ko sa TV Mass. Kasi yung TV Mass Sunday din. Tapos yung search in nila Sunday din. Di meron ako excuse na, ay ayoko sister, kasi sasama ako sa TV Mass. Gusto ko Pero one time talagang pinababa niya ako sa van. Kasi sabi ko, sister, nandito na ako sa van, sister, kasama ako sa TV. Pwede ka namang bumaba. Oo nga naman. Oo nga naman. Hindi napilitan talaga. Diyan kakabahan talaga sa mga madre. Kasi ganyan, Maraming option. malumanay Maraming pero option. mapapasunod ka talaga eh. Pwede ka naman bumaba. Oo nga naman, di napababa tuloy ako. Napasama nga ako doon sa search in tuloy. Napasama na lang tuloy. Oo, napasama tuloy ako doon sa search in. Para batang pinili. Pero in a way din kasi nung parang ang mga parents ko din, ang family ko, dahil kakaano ko dyan sa TV Mass na yan, parang alam nila every Sunday, pag nandun ako kasi nagsimula ako nung kahit nung college pa ako, pag merong yung sem break, ganyan, pag balik ako sa Davao, talagang sasama ako sa TV Mass or kaya summer break, ganyan. Pero nung nag-graduate na ako, talagang free na ako na every Sunday. In a way, it prepares them. Parang na eventually baka itong anak ko ay talaga nga namang, bakit siya pasama-sama dyan sa mga madre. So although, hindi man ako nag-express talaga na magmamadre ako or what. Doon lang nagsimula pa volunteer sa TV Mass. Yun na nga, napilitan mag-search. Pinababa ako doon sa van. So yun na, tapos si Sister Sol din kasi, talagang inaano niya rin ako, mag-discern ka nga. Baka nga naman baka naman may calling ka sa... Tapos ang inano niya sa akin, ang in-advise niya sa akin, malapit ba kayo? Ang bahay niyo ba malapit sa simbahan? Ay, ang bahay nga naman namin, medyo malapit sa simbahan. Pwedeng lakarin. Medyo malayo-layo, pero pwedeng lakarin kung maaga ka namang gumising. Opo, sister. Sabi niya,
magsimba ka kung kayanin mo naman, magsimba ka kaya araw-araw. Tapos yan ang hingin mo na grace, yan ang hingin mo sa Diyos na makapag-discern ka. Ganyan. Ay, Ako naman, oo. ewan ko ba bakit ko naman sinunod. Nagsakripisyo na. So, nagsimba ka araw-araw, sister? Sumunod na naman. Grabe. Bakit naman ako sumunod? Nagsakripisyo kang gumising ng maaga. Siyempre, maliligo ka pa. Tapos lalakad ka pa. O, Pero kung hindi ako magising ng maaga, edi nagta-tricycle. Sabi ko. Pero yun talaga, I mean, siguro, hindi lang naman din ako. When at hindsight, I think it was not just me. There is siguro the Holy Spirit is working in me, leading me talaga kung ano talaga yung bukasyon ko. Kasi nga sa umpisa parang wala eh. Parang wala sa radar ko. So, yun. Doon Ang nagsimula galing, hanggang oo. si Sister Sol makulit, may she rest in peace. Talagang si Sister Sol talaga ang nag-guide sa akin. Kahit nga nung tapos pasimple lang, ganun ang mga madre talaga, no? Pasimple lang na, Day! Take mo kaya itong exam, yun na pala yun, psychological exam. Yun na pala yun. Budol! Yun na pala yun. Kasi, Hindi niya sinabi sa'yo kung para saan yung exam. di ba isa yun sa requirements, di ba? Take ka ng yun na pala yun ang simula. Ako naman, ewan ko ba, napapasunod talaga ako sa kanya. Take naman ako ng exam. Ayan. Ganon. So, yun. Laking pasalamat ko din kay Sister Sol. Tapos bigla na lang, ito yung mga forms, Day. I-fill up mo na. Ako naman fill up. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pala yun. Ang pambubudo. Tapos ito na, madali lang ito. Ayan lang naman yung may guide questions. Yung ito lang, parang bang autobiography. Ako naman sunod. Okay. Sinulat ko naman din yung pero si Sister Sol talaga yung instrumental din sa vocation ko. Kasi nung 'di ba nag-take nga ako ng psychological exam na yon, tapos ako ng mga forms ganyan. Bigla lang nagsabi siya, "Hoy, Day, alam mo bang nakapasa ka?" Saan ako nakapasa, sister? Tanggap ka na, Day. Tanggap ako. Yun na pala. Hindi mo alam kung saan ka tinatanggap. Tanggap na ako. Pero sabi ko, seryoso na talaga ito. Pero actually, nung sinusulat ko rin yung autobiography ko, yun talaga na bakit nga, why not? Sabi ko, I mean, bakit hindi ko subukan? Diba? Nagre-resist lang ako. Kesa naman, yung bang manghinayang ka, kasi yun na nga, sabi ko, strike while the iron is hot, diba? Habang nandiyan pa yung interest mo, sabi ko, sige sister, na lang ako, hahanap lang ako ng tiempo. Sabihin ko yung parents ko, paano ba to? Pero yung ang mga parents ko naman talaga very religious. Hindi naman talaga na sa mga ganyang bagay ay talagang sila, yung mag-object sila or what. Yun nga lang siguro dahil ako wala akong narinig sa father ko eh. So para bang so I took it as that he had no objections, ganun. Pero hindi ko talaga alam ano naman sa diba? Basta para bang silence means yes, parang ganun lang. Pero hindi ko alam, ko sa inyo mga lalaki kung ganyan ba? Depende. Hindi ko naman kilala yung tatay mo, sister. Hindi kasi ganun. Paano yung mga tatay nyo? Yung wala talaga Walang siya. sasabihin. Walang sasabihin. Oo. Tahimik lang siya. Ang mama ko ang medyo challenge ako. Talaga lang? Sabi ko, talaga lang? Seryoso ka ba dyan? Sabi niya, kasi, pero that time kasi, nagpa-part-time ako. Kasi noon pwede pang mag-teach kahit na sa college, kahit na wala kang MA, that time. Kasi ang tinuro ko lang naman ay yung basic ba. So, may part-time job ako. Sa mga first year college lang naman yun, part-time. Sabi ang sa nanay ko lang naman, ang punto niya, bata ka pa naman. Bakit, ba't ka nagmamadali? Parang ganun. Ba't ka nagmamadali? Pwede ka naman,
give it another year. Kasi, at saka yung sa ano ko din, yung sa tinuturuan ko na university, nagsabi din yung department head namin, uy, Day, yung may bago tayong president, Day, ano na talaga kita, i-introduce kita. Sabi, ba't naman ako i-introduce ni Mami? Hindi naman ako full-time na ano. Kumbaga, ang punto nyo kasi, yung mga bata, mas gusto nila yung mga bata. Kaya ini-encourage ako, uy, ngayong summer ha, mag-take ka ng MA subjects, which I did. Talagang nag-ano din ako. Kasi parang ini-explore to lahat ng options ko, ini-explore ko. Pero kaya lang, ito na nga si sister, mas makulit si sister. Mas makulit si sister. So, ang punto ng nanay ko, ay, pwede ka naman na, kung ang pagkasabi pa niya, magtrabaho ka na muna for another year. Kung siguro naman, kung may bokasyon ka, hindi naman siguro yan mawawala. Ewan ko lang. Ganun yung mga ano-ano ng nanay. Pero, alam mo, hindi ko rin alam saan nanggaling yun. Pero ang pagkasabi ko sa kanya, kung doon ako papunta, ano pang hinihintay ko? Wow. Alam mo, napatigil talaga ang mama ko. Napatigil siya, sabi niya. Sa bagay, kung yan ang gusto ng Diyos, sino naman ako para hahadlang? Parang ganun ba? Yung ano ng bad. So, hindi naman talaga sila nag-object. Wala naman talagang objections, ganun. Pero yun lang, challenge lang ako ng mama ko kung gaano ako kaseryoso or gaano ako ka-committed doon sa decision ko. Kung di ba ako mag-waiver ng ganyan. Tama naman. Oo, ganun. Oo nga. Galing sister, no? Gusto ko yung nagsimula yung bokasyon niya dahil pinababa siya ng van. Oo nga. Yung ibang tao Hindi kinakidnap, sinasakay sa van. Ito baliktad. Ito, Pinababa. Pinabdak ng Holy Spirit. Pinababa. Okay. Sister Ray, dito naman, kasi sakit ng leg ko eh. Dito Dito naman. naman sa kabila. Sister Ray, Dito naman kami. Dito naman Oo. kami. Ano naman yung iyo, ano lang. Hindi naman kailangang detalyado, no? Pero ano lang yung para naging journey mo. Kasi ikaw, mas modern yung context mo kasi bago ka lang eh. Tama. Sister, ano pa yun? Noon pa yun. Huwag naman masyado. Diba? Huwag daw masyado. Huwag masyado ngalandakan na. Hindi naman ganun kalayo, di ba, sister? Pero iba, syempre iba yung era. Oo, Ibang totoo. generation si Sister Rain. So, ano naman ang naging discernment mo, Millennial. sister? Ito ang millennial discernment. Ako naman, Father, same with Sister Mayan, ayoko din talaga. Kasi nung bata ako, Hindi naman niya ayaw eh. Wala lang siyang gusto. Wala siyang gusto. Pwede naman. Hindi ba? Kita mo pa nag-exam na nga, hindi pa rin umangat. Wala man lang, teka ba sister, ano nangyayari dito? Nagsimba araw-araw. nakompleto na yung application process. Na nga eh. Na hindi na malaya na. Oo, so Oo, hindi yun ayaw. Gusto yun. O sige na, Yung ako sa'yo, ayaw mo talaga. Ayoko talaga kasi nung una, ano yan eh, parang nung bata kasi ako, may image ako sa mga madre na masusungit. Oh. Tapos nung bata kasi ako, tahimik ako masyado na mahiyain. So yung mga, parang mga tita-tita, ganyan. Tinutukso ako na, ay, paglaki niya mag-madre yan. Kasi nga, parang gano'n, masungit, tapos hindi namamansin, parang gano'n. Hindi ko alam kung bakit may ganong image ang mga sisters, pero may ganong something while I was growing up. Tapos, when I was a child, gusto ko talagang magdoktor. Tapos, nung mga bandang 20s na ako kasi, lately ko na lang ito na-realize, parang, ay, yun pala yung vocation journey ko na yung mother ko kasi suffered from cancer. So, parang mga 10 years siya na on and off, ganyan. So, nasubaybayan ko yun na nag-aalaga kami sa kanya, ganyan. Tapos, after nun, yung father ko naman, a year and a half, he also passed away. Tapos cancer din. So parang yung family namin went through all of that na nag-aalaga kami ng mga magulang namin at such a young age. Tapos ako like yung college life ko was revolved around that na hindi ko rin sinasabi sa mga kaibigan ko kasi parang hindi ako nagkikwento pa that time. So parang after school, hindi na lang pupunta ako sa ospital kasi kinikimo yung nanay ko, yung mga ganun. So, ganun siya. So talagang yung teenage years ko, na-shape talaga na may ganong parang trial sa family. And I saw yung faith ng mother ko throughout that. Tapos,
Taga saan to, sister? Taga saan? Taga ka? San Mateo Rizal. Ah, okay. Oo, kami. Tapos nag-pass away yung mother ko, sobrang devastated and all of that kasi I was just parang graduating ako ng college that time. Tapos she was just 49 years old. So ang bata talaga niya. Tapos yun nga, tapos sumunod naman yung father namin. So parang suddenly I found myself, ang aking mga kapatid ko, na parang orphans na kami. At such a young age, parang totoo ba to? Parang ano lang purpose ko sa buhay? Parang I wanted to give back to them, pero wala na sila. Tapos sumabay dun yung identity crisis ko na rin, anong purpose ko sa buhay, ganyan. So I went on a retreat, which is yung I Love Life retreat ng The Feast. Yan. Tapos, so nag-attend ako Anong batch mo? Batch 9 sa PICC. Ano ba? Pang ilan na ba batch mo? PICC Hindi, kasi yun. may batch, well, nag-restart na sila sa 0. Akala ko. Pero sobrang Tagal. luma na nung kanya. Uy, grabe. 30 plus Luma na na yun, rin. diba? Ay, talaga ba? 20 plus ata. 20 ako na nag-Love Life retreat. 2014 yata. Yan, 2014. So, nung nag-retreat ako, doon ko nakita kung sino ako. In the eyes of God, I discovered my value, my worth as In His child. fairness, no? Ganyan. So, turning point ko talaga yun, Father. So, parang ako, from the mahihain na bata, nagkaroon ako ng parang wings na, kasi nagsama ako na napaka-mediocre ng buhay ko. Parang, kinumpare ko yung mga kinumpare ko yung sarili ko sa mga Grabe. classmate ko, na parang sila nasa magandang companies. Tapos, sama mo pa yung love life. Yung parang walang naliligaw sa akin. Ang pangit-pangit ko pa yung mga ganun. Ganun yung mga struggle ko. Teka, nagkatrabaho ka na niya. Anong trabaho mo nun, sister? Parang yung first job ko parang sa events, pero sales and marketing yung work ko before. Ba't di ka nandito? Tulungan mo to. Ayun. So parang gano'n, parang nagsama-sama talaga, Father, yung struggle ko that time. Tapos, nung nag-retreat ako, yun nga, parang towards positive na yun, parang journey ko. Tapos parang, I don't know, parang bigla na lang akong nagising na the Lord really, parang pinakita niya sa akin na throughout all those years na nagkasakit yung parents namin, hindi niya kami pinabayaan. Na kahit parang pwede kaming mapariwara, parang ako pwede akong, di ba, kung anong mangyari sa buhay ko. Pero nakita ko na kaming 4 na magkakapatid, talagang parang okay, parang naging okay kami and we were helped. So, lahat ng challenge na yun, we were provided with help. So, sabi ko, parang he really inspired me to have a grateful heart. So, sabi ko noon, I want now my life to be a big thank you for the Lord. Yan. So, may parang, ganon. yun na yung parang gusto kong i-spend yung buhay ko na as a missionary. Parang gano'n na, mag-serve sa Kanya. So, nagsimula yung vocation na parang, okay, gusto ko maging missionary, search ako, ganyan. Tapos one time, nag-search ako, parang may biglang pumasok sa isip ko na, bakit hindi ka magmadre? Kasi pag nagmadre ka, buong buhay mo talaga, ibibigay mo sa Kanya. As in, buong pagkatao mo, parang gano'n. Sabi ko, ayoko! Ganun talaga. Ganyan talaga. Ganon talaga, Father. As in, I remember na ang dami kong times sa chapel, talagang sobra yung iyak ko. Na talaga nire-realize ko, ayoko, bakit ganito pa? Gusto ko na lang mag-asawa, mas madali yun. Hindi ako mahihiyang sabihin sa mga kaibigan ko, sa family ko. Kasi iniisip ko noon, first talaga, Father, hindi ako mukhang pamadre. Parang ganon. Parang hindi ako yung parang demure, na lagi nagdadasal, na mabait, ganyan-ganyan. So parang hindi ko talaga personality na magiging madre ako. So parang yun yung barrier ko na ayoko talaga. Tapos, yun nga, gusto kong mag-asawa, ganyan-ganyan. Pero, yun, journey talaga. Kasi talagang kahit ayoko, I ran away. Tapos meron pa akong opportunity nun to work abroad. Pero nagde-discern na ako noon. Sabi ko, Lord, experience ko lang to para maka-experience ako magtrabaho sa ibang bansa. Ganyan. Saan yun? Siya, Father, St. Martin, yung pangalan ng island. So parang Caribbean island siya. Oh. I was also doing sales and marketing that time. So kaya nga sobra talaga. So I was provided with car, yung bahay, may grocery pa, everything talaga. Tapos yun talaga parang doon nagbabakasyon yung mga Hollywood actors and actresses, ganyan. So I was really living a very good life as a single woman na pwede kong gawin kahit anong gusto ko, ganyan. Pero, I remember nung first months ko, tumawag ako sa vocation directors namin na umiiyak.
Kasi sabi ko, sister, ayoko na dito, gusto ko na umuwi, ganyan. So, daughter sa St. Paul. Oo, Daughters of St. Paul na yon. Tapos, so nagtrabaho muna ako, ganyan. Tapos, dumating yung time na magbabakasyon ako after 1 year. I was discerning kung hindi ko na itutuloy or babalik pa ako sa island. Tapos, I have discerned na gusto kong bumalik kasi may isang bagong office mate from here na kailangan din ng... Na-experience ko kasi hirap as an OFW na ikaw lang mag-isa. Tapos, nung bumalik na kami doon, nagkaroon ng matinding hurricane doon sa island. As in, category 5 hurricane yung tawag nila, na talagang super typhoon. Tapos, first time ko ma-experience yung bagyo na yon na talagang, nandun lang kami sa maliit na room, 7 kami, tapos the walls were really shaking. So parang sa akin, ang dating nun is, sinabi ko talaga kay Lord na, Lord, kapag nakalabas ako ng buhay dito, magmamadre na talaga ako. Ganon, may bargain. Parang may ganong level talaga na pag nakalabas ako ng buhay dito, magmamadre na ako. Tapos, nakalabas ako ng buhay. Patay. Hindi, pero Utang na loob pala yung buhay nila sa'yo, no? Hindi. Pero kasi, Father, alam mo, sobrang tigas ng ulo ko na ayoko talaga. Umuwi ako ng Pilipinas, nagpaalam ako sa boss ko na hindi lang ako magtatrabaho, gusto ko na magmadre. Pag uwi ko dito, ayoko na palang magmadre, gusto ko na lang mag-work abroad ulit, mag-teacher, mag-vlog, ganyan. So, ganun ulit. Parang nakipag-wrestling talaga ako kay Lord talaga na Binuhay ka na niya. Bumawi ka pa. Tapos alam mo, looking Walang back, isang nung salita. kinikwento ko tong story na to, yung isang madre na nakakwentuhan ko, ang pangalan kasi ng hurricane, Irma, which in Portuguese is sister. So parang, look, parang parang pinag-weave talaga ni Lord yung mga pangyayari na. Pero tip lang sa mga nagde-discern dyan na, hindi tayo tatakutin ni Lord kung saan niya tayo gustong dalhin. Parang yun lang siguro yung Hindi naging, naman. oo, parang yun lang Sa'yo lang yun kasi matigas ulo mo eh. Kasi pabago-bago. Pero kung oo ka lang ng oo, katulad dito, wala nangyaring pananakot. Siya Pinababalan naman, ng ban. bawi ng bawi. Okay na siya. Oo. Ayun, so yun, basta. So ganun, Father, wrestling with the Lord until eventually, yun na parang I cannot resist it na sabi ko, hindi naman lahat ng tao may ganitong desire, di ba? Tapos I have to be honest with myself. Sabi yan, advice na sa akin ng pare. Tsaka sabi ko, parang wala namang mawala. Mas mahirap yung magpakasal ako, tapos what if ko forever yung pagiging madre. So, I just tried. Tapos yun, until now, really trying to live the life. Oo nga, kasi wala ka pa dun sa perpetual vows. Oo, di Isa ano nga yung perpetual, meaning habang buhay ka ng madre, di ba? Yes. Tama ba yung simplification na yun? Oo Kaya nga. parang forever, yes. Parang Parang sa Mascard. kasal din, di ba? Ganun naman. Mascard. No, kasi sa sister, ano pa siya, ilang years pa to bago ka maging full-fledged perpetual vows? For a minimum of 5 years yan. 5 or 6? Minimum of 5. Minimum of 5 years. I mean, from where you are now. Yes, opo. So in total, Pwede kasi siyang maging 6. Yung pinaka-minimum, di ba, sister, parang mga 6 years yung minimum. bago hindi, since mag-perpetual. pumasok ka, ilang taon na? Since naging sister ako, Oo. Pumasok ka ng kumbento. nung pumasok ako, 2019. Pero hindi counted yon, Father. Ha? Ang counting lang bago Ako ka lang, Pag-profess. taga-buhat ng sandwich? And ang counting lang pag profess ka na. Pag-profess. Oo nga. Hindi kasi para yung interesado. Ay, Alam okay. nila like how long if their life it will consume yung kanilang discernment. So sa'yo, Pag-profess. 2019 pumasok ka, ano yung mga stage na yun? Mabilisan Yan. na. Huwag mo na So- ikwento lahat. Nangyari na po ano lang yung stages na yun? So postulancy? So 2019, pre-postulancy Pre-postulancy, could 1 be year. 6 to 1 year, depende kung adult vocation ka na or what, ganyan. Tapos after that, 2 years of postulancy, and then 2 years novitiate, and then yun na yung time na you will be a candidate for profession. So pag natanggap ka and you wish to apply to be a sister or a daughter of St. Paul, yun na yung simula Doon ka na junior magbibelo. Yes. Pero hindi pa ito nga yung final para sa mga nakikinig. Temporary pa lang. Temporary vows. Ibig sabihin, 1 year. nire-renew niya Every sa... year. Every year, no? Sa Yung LTO. vows niya. Nire-renew mo siya every year. Yes. Tapos until ma-reach niya yung final vows na yun na yung... Dapat i-renew mo siya, Father, na the date itself. Oo. Otherwise, wala ka ng vow. Oo. Oh. So, yun Okay. siya. So hindi ka pa, wala ka pa sa finish line, sister. Wala. Tandaan mo, binuhay ka ni Lord. Ha? Opo. Oo, ha? Sister, paalalahanan niyo to, ha?
pag medyo nag-aalangan. Binuhay Naalala ko mo? ni Lord. Wala namang Naalala mo? sapilitan. Kasi baka bagyuhin Pag kayo, sister. naalala mo? Hindi. Kasi pag ito, nagtangka, babagyuhin tayo ulit. Nadadamay Ay, tayong pero lahat. Father walang sapilitan. Walang Diba? Hindi sapilitan, naman hindi yun. kayo tatakutin ni Lord. Sa akin lang yun. Sa mga kaya wag matigas ang ulo niyo. Parang si Job lang yan, si Joe na tinapon, pinakain pa sa balyena. Yun talaga yung feeling ko, diba? Father. Diba? Oo. Kaya wag mo tigas sa Dapat ulo. yung religious name mo, Jonah. Kasi rain ka na, no? Oh, diba? Profession name. Konti na lang. Rain. Oo, Kaya diba? no. Kaya Storm pala dapat. binagyo siya. Mutant. Parang nagiging character na sa Dapat si Storm. store. Sister Evelyn, ikaw naman. Siyempre save the best for last. Ano? Sige, Parang sige, sabi ko, Joy. pag nakikinig ako, sabi ko, naku, Diyos Ito, ko. Parang hindi naman ganun 2019, kadrama. oo. Oo. Sa inyo, sister. So, di ba kaklase niyo si Jose Rizal? Oo. yung kapatid niya. So, yung sister, taga saan ka muna? NPA ako eh. Ha? Wala kaming permanent address. Actually, pinanganak ako sa Iloilo. Tapos sa Laguna kami nagstay. Okay. At kung saan-saan. Kasi sige. Tapos, Ako? kailan ka tinawag ni Lord? Binagyo ka rin ba? Nilindol? O pinababa ka lang Hindi, ng tawag ko bahay? tawag sa vocation story ko, Whirlwind Romance. Wow! Iba Sobrang rin. bilis. Oo. Sobrang bilis. Hindi kasi para nila, hindi naman ako talaga nag-desire na magmadre. Parang lahat kayo ganyan, no? I mean, kasi, mga natatapos, no? hindi kasi, Tumutuloy. iba kasi yung concept ng madre before. Lalo na pag wala kang close contact sa kanila. Pero nag-aral din ako sa mga madre. Kailangan ko lang, nakikita ko kasi sa kanila, parang restrictive yung buhay nila. Tapos may mga nakikita ako na parang ang stricto ng mukha, ganyan. Sabi ko, Mami, parang di naman sila masaya. No, parang ganoon ang concept ko ng sisters. Pero nag-start talaga yon kasi nahilig ako magbasa. As in, magbasa talaga. Then may nabasa akong story, yung si Ogmandino, yung author siya. No? Ano yung greatest businessman in the world? Christ Meron yun. Commission. Christ Commission. Ngayon, may nabasa ako doon na nag-push sa akin to read the Bible kasi sabi ko, parang di naman ganito ang resurrection story. Kasi di ba para siyang yung Da Vinci Code? Si Ogmandi. Oo, ganun yung style ng writing niya. So, ang ginawa ko, nagbasa ako ng Bible, no? Yun ang pagkakamali ko kasi nagbasa ako. Tuloy, ayan. Ayan. Okay na yun. So, parang nag-open line Kesa siya. bagyuhin ka, sister, okay na yun. Hindi, ibig sabihin, yung experience ko na yun, parang I search for the truth, na parang, sabi ko, very powerful yung printed word, no? Kasi million ng niya, di ba? Yung, Sikat na sikat si sikat na sikat Ogmandino siya. Ang dami niya before. talaga magagandang Grabe yung books. niya. So sabi ko, kung makakabasa nito, tapos hindi sila talaga mag-search ng real story of the resurrection. maluloko sila. Oo, parang ganun. So anyway, doon na nga. Tapos because of that, kung ano-ano na lang ang binabasa ko. Then one time, nakita ko yung novena booklet ng mother ko na sa Novena to St. Martin. Nakita ko doon, Missionary Sisters, Daughters of St. Paul, Missionary Sisters of Social Communication. Parang nag-hit sa akin yung word na missionary. No? Ayoko mag-sister pero missionary lang talaga. So sinabi ko yun sa parents ko, no, kay mami tsaka kay dad. Sabi niya, hindi ka makakauwi pag nag-missionary ka. May pagtutol. Oo, ganun. Sa'yo, sister, wala? Wala naman siya. wala na pala kasi. Wala na. Binagyan na Nasa siya. heaven na. Subukan. Oo. So ang ginawa niya, dahil sabi ko, pero naiisip siguro niya, dahil siguro sobrang kilala niya ako, baka ako maghanap-hanap, no? Hanapin ko si Daughters of St. Kasi ang alam ko kasi, hindi ko alam na madre ang mga Daughters of St. Paul. Ang context ko kasi ng sister, yung sa charismatic, brother, sister. Brother, sister. Sino ba naman ang mag-aakala ng Daughters of St. Paul, nagpiprint, nagpa-publish, wala namang ganun. Ang isip ko lang, nagtuturo sila, ganun. So sabi niya, hindi niya daw ako bibigyan ng pera kasi baka daw kung saan-saan ako magpunta. Okay. So kinuntsaba ko ang daddy ko, sabi ko, Dads, hanapin natin, alam mo ba to, pasa ito? Sabi, sige, oo, sabi niya, sige, manood tayong sine. Teka, True to life mo, to. manunod ka lang ng sine? Kami ni daddy, sabi niya, sige, kasi nagde-date naman talaga kami ng daddy ko. Sabi, sige, pero puntahan muna natin to, Dad. Sabi ko, sige, pumunta kami. Nakita ko, may madre. Sa Sister Daughters of Pops. St. Paul? Oo. Oo. Sabi niya, Day, madre ito. Sabi ko,
subukan lang natin, tanungin natin, dito ba siya nakatira? Sabi ko pang ganun. Naligaw na pala yung bata. Sa bookstore yun eh. Malay ko kung bumibili lang Doon sa FB Harrison Street. Oo. Sabi ko sa kanya, sister, paano mo mag-apply dito? Mag-a-apply ka, magtatrabaho. Kung mag-a-apply ka maging mad. Gusto mong madre. Hindi, sister, yung ginagawa po ninyo. Sabi ko lang. Tinawag na niya yung vocation directress. Tapos sabi niya, madre nga. Sabi ko, dads, madre sila. Sabi niya, oo nga. Tapos sabi niya, alam mo, pumasok na yung mga batch ngayon. Pero pwede kang kumuha ng exam. Para saan po? Sabi niya, para sa entrance exam, ganyan. Kailan po ako kukuha? Ngayon na. Agad-agad. Talaga mga madre, wag niyo bibiro yan eh. Oo. Sabi ko, Yung ngayon bigyan na po. talaga ng chance. So, akala ko, 1 day lang yun. Sabi niya, hindi, you have to stay here ng 2.5 days. Sabi ko, ay, sorry po 2.5 kasi. days yung exam, sister? Oo, kasi mahaba. Madami. Pati sa iyo, sister, pina-exam ka lang ng ano? Madami din Isa-isa yan. kasi yun, Battery. isa-isa. Oo. Kasi, Sa iyo rin, sister, 2.5? Ano rin yung sa akin, Father, Series yan. series yung sa akin kasi nga pabalik-balik. Dahil Sa'yo, nahuli na isang nga ako. bagsakan. Isang bagsakan. Ah. Sabi ko, 2.5 days, uwi po muna ako. Sabihin mo na lang sa daddy mo, padalan ka ng damit. Grabe yung mga madre na yan. Persistent siya. Teka! Unang kita niyo pa na. Pinapag-overnight ka Ako na si daddy sa tabi ko, parang hindi na makaimik, no? Sabi niya, dahil kasi, ano ka, okay ka lang? Sabi ko, okay lang naman po siguro kasi kukuha lang naman ng exam. Umuwi siya. Uy, siya, di ka kasama. paano si Mami? Paano ngayon si Mami? Yung nagalit si mami. Sabi ni mami, ba't mo iniwan yung anak mo doon? Atindi. Iniwanan yung ano. Sabi ni daddy, sabi niya gusto niya magmadre. Ha? Bakit mo iniwan ang anak mo doon? Galit na galit daw si mami, no? Tapos ang ginawa, pinadalan talaga ako ng damit. For 2.5 days. Weekend yun. Tapos nag-join ako sa mga sisters, ganun-ganun. Tapos nung sinundo na ako ni daddy, sabi ni mami, sabi niya, dahil ba't naman ganun? Ganun ba talaga? Sabi ko, mami, exam lang yun. Hindi naman Sabi ko, di pa naman ako papasok. Exam lang yun. After a week, dumating na si sister. Sinusundo ka. Sinusundo ako. Sabi ko, Nay, papasok na po ako. Sabi niya, kung okay sa'yo, kasi late na ako eh. Sabi ko, ganun po ba talaga? 1 week. My God. Sabi sa akin, mamili ka nga dito. Ba't ka nag-apply kung ayaw mo pala? Di naman, mami. Sabi ko, imagine mo, sama na agad ako. Di ba usapan ko si sister na kung pwedeng i-delay muna kasi magpe-prepare, ganun nga. Pero mabilis lang talaga. Wednesday siya pumunta, Saturday, pumasok na Oh ako. my gosh. So, ibig sabihin ng intention ni sister, pagpunta niya doon ng Wednesday, kukunin ka na niya. Biglaan. Grabe na ito. Walang letter to, walang abiso, sister. Wala. Walang Pinuntahan lang tawag. ako. Uy, maghanda ka Ang na. sabi pa niya sa akin, alam mo ako, meron akong sign. Pag alam kong may bukasyon yung yung young lady. Paano po? Pag hinahanap ko yung bahay nila, nakikita ko kahit gaano kalayo at gaano complicated. Paano niyo nahanap yung amin? Kasi mahirap. Looban talaga. Tapos ang ginawa niya, baba na lang ako. Sabi niya para hanapin ko yung bahay. Tapos nagtanong siya doon sa isang may teenager na nakatayo sa gate nila. Saan po bang bahay ni si Rejoy? Sabi niya, andito po kapatid ko. Ay, yung Bahay kapatid namin na mo, ang pinagtanungan. Ang galing. Oh, no sweat Brother pala ko. si sister. Alam niya na tinutugis ka na ng mga na may manhunt na para sa'yo, sister. Sabi, nandyan na yung madre. Pero sa totoo lang, hindi ako hinatid ni daddy kasi sabi niya hindi naman tatagal yan. Alam mo yan, no? Hindi nga makatagal yan na mag-skirt, ganun. So, ako kasi siguro naniniwala kasi ako na tinatawag ka according to your personality. Kasi ako kasi,
kung okay lang sa akin, halimbawa may gagawin, no? Okay, may pupuntahan. Okay lang sa akin na hindi ko alam masyado yung pupuntahan ko. Ganun. Sasama ka lang. And then para ma-discover yung ganong klaseng adventure na nature ng Tapos sabi ko di-discover ko lang naman kung talagang sabi ko pa kay sister, magmamadre na po ba talaga agad? Sabi niya, hindi, mag-aano ka muna, you will go through a stage. Yeah, so may formation, may Oo, discernment ganyan. din. Pero gusto ko talaga yung apostolate ng Daughters of St. Kasi Paul. nga dahil dun sa Ogmandino na wrong, Mali. mali yung presentation of the Deceiving. gospel. Oo, yung sa kay Resurrected Christ. So, parang yun. Pero ang missionary talaga ang sa akin. Tapos sabi niya, hindi ba sabi mo gusto mo missionary? Tapos sabi ko pa kay daddy, kung kailangan ko magmadre para maging missionary, then para sa akin kasi lang yun way lang yun. Oo. So, everyday, ganun, no? Dinidiscover ko lang, ganun. So, Hanggang sa naging madre ka. kaya pag nakakarinig ako ng medyo matagal nagdi-discern, natatakot ako Kasi baka mamaya mali. Mali pala yung panding. Ay, mali pala. Yung ginagawa mo rito, hindi ka rito. Ang galing. Hindi ko to ni-research beforehand. Wala akong dito. Hindi ko alam na ganyan yung mga kwento nyo. Sobrang varied. Tapos iba-ibang angulo talaga. So, I think ang rich nun for the people listening na meron tayong narinig na 3 vocation stories na iba-iba yung atake ni Lord. Sabi mo nga ni sister, iba-iba yung talaga yung paraan niya kung paano kanya i-reach. Kasi merong ayaw, binagyo pa. Merong nagsine lang. At merong, wala pa. Exam lang siya na exam. At bumaba ng van. Bumaba lang ng van, nagbitbit ng tinapay. Naging mother na siya. Oo, di ba? Pero di ba, kahit lahat tayo, kasi ako din, I relate to that. Kasi lahat tayo dumating dun sa point na nagkaroon na tayo ng conviction na hindi ito talaga. No, but we're grateful na hinatid tayo dun ni Lord. Di ba? So nakakatuwa na, ang galing sisters. No, kota na ako. May mga tatanong pa dapat ako, pero parang ang ganda na ng vocation stories. Wala talagang tatalo dun sa testimony of life. No? So siguro sisters, just to wrap this up, number one, we wanna hear about the Daughters of St. Paul. Ano bang ginagawa nyo talaga para lang maraman ng mga viewers natin? Who wants to, mabilis lang. Bilis lang. Yung nagsine, yung binagyo, o yung bumaba ng van? Yung bumaba ng van. Uy, pareho baga tayo ng pareho tayo ng founder. Yeah nga, pareho kami Blessed na James founder. Alberione. Kaya sila Daughters of St. Paul, kami Society of Society St. of Paul. St. Paul. And we're only 2 of 10. Yes. Congregations and institutes Sa na Pauline founded by family. Blessed James Alberione. No, so pareho tayo nag-work sa media. Yes. Kaya tingin naman very hiyang sa camera itong mga Mahiyain kasama pa po natin. ba? Media nuns sila, 'di ba? Yung mga counterpart sa stage yun ang kanilang tagline, media nun, 'di ba? Media nuns. Media nun. Kayo naman ay Daughters of St. Paul. Medyas. Medyas. Plural. Kaya tinatapos ko na kasi pag nagtagal pa tayo dito, wala na ito pupuntahan talaga Medyas nan. So yeah, you work in media. You also have Mga media media centers centers. around Media the Philippines. centers. Parang St. Paul's din. Oo. So parallel kami ng mission. No? Pero siyempre sa kanila, as sisters, kami as priests and brothers. No, but same founder, same spirituality behind it, and same desire to share Jesus to the world. No? So thank you sisters. Napakaganda Thank you naman so ng inyong much. mga Salamat testimony. po, Father. Oo nga, ito pala galing sa The Feast, no? Natutuwa yung mga taga doon na may naging madre. Manda kayo ngayon. Alam niyo na, ha? Effective talaga yung Sana may retreat. sumunod. Oo nga. Oo. So, Siya yung fruit. sino bang lalapitan, sister, pag gustong may interested or curious about to be a Daughters of St. Paul? Saan nila ito pwede? Sa page nyo ba? Sa Paulines Multimedia PH? Is that a good place to Actually, message? pwede na. Yeah. Meron Dun din sa doon. Facebook page ng vocations namin. Vocation. Paulines Vocation PH. Meron talagang tamang. Yes. Yun po ang tamang platform. Paulines Yun. Vocation Vocation PH. Tapos- PH ha, baka maging misyonero kayo sa Caribbean.
So, hanapin niyo yung PH. Hindi Tsaka UK, hindi puntahan niyo US. rin yung aming website, paulines.ph, so that you can read more about us, sino bang Daughters of St. Paul, ganyan. Tapos, nandun na yung mga contact numbers namin sa aming Facebook. Yeah. So lahat sila, 'di ba, meron kayong napuntahan niyo sa store, no? So mahalaga din yung puntahan pwede. sa store Oo. nila. Bisitahin nyo kami Nandun doon. ang mga madre, so they're ready Makakausap. to discern, to assist. May mga exam paper na yun sa ilalim ng cashier. Hindi na kayo Huwag na huwag sasakay ng van. Hindi. Huwag kang bababa Huwag ng kang bababa ng van. Kasi tuloy-tuloy na yan. Tuloy na yan. Di ba bumili ka lang ng ostya, napaka-exam ka na. Ito nga, Kala mo nagsine lang, hindi ko resibo. na kaya yung sine. Nagsine lang. Eh, hindi sila nakanood ba kayo? Sister? Hindi nga eh. Tapos umuwi yung tatay na walang kasamang anak, di ba? Duguan Kahit si sinong daddy na nanay umuwi. naman siguro. Nakita ko daddy na ako gano'n. Anyway, maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa mga taga na nakinig sa The Podcast. Thank you, sisters. To everyone who has reached this point, thank you very much for listening and staying with us in our kwentuhan. And if you want to support this podcast, of course, number one is to pray for us and to share our show to your friends, to your contacts on your Facebook and other social media platforms. You can also support us by supporting St. Paul's, the producer of this show. So muli, kasama ko po Sister Rain. Si Sir Joy. Ako naman, Sister Mayan. and this is Father Albert of the Society of St. Paul. May God bless us all.